So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, natapos mo lang doon? So, may ulam ako ditong buong itlog. Tapos, syempre yung aking sardinas. Sunsin na pala. Luluto na ako ng tanghalian. Kailangan kong kumain kasi inom ako ng gamot. Kain po. Kain naman. Sa kabila. Sabi ko, wag ka munang maggupit eh. Makulimlim ang kalangitan. Ang sarap sana sa sardinas na may ano ba? May malunggay. Kain tayo guys. Kain po. Uwi na si mother sa ano. Lapit nang uwi si mother sa Jinsan. Ako last uwi ko sa Jinsan. 2010 yun man, no? Naman na. 2010 umuwi. Yun yung last na uwi ko ng Jinsan. Tapos parang gusto kong umuwi. Muna ba? Bakasyon. Tama itlog din, no? Itlog bilaga. So, saka ko na naisip ba guys na ano, umuwi muna ng Jinsan nung may naramdaman ko na yung pagod na ako magtrabaho. Dati hindi naman naisip ko yung ganun eh, yung uwi ako ng Jinsan. Kasi gusto ko nga dito lang ako. Alam na tayo ng gamot, so wala na yung sakit ng ulo ko. Pero ngayong umaga, naramdaman ko naman na parang sisipunin ako. Ganun ako guys kapag yung parang lalagnatin na ba ako. So asahan niyo yan, susunod yung sisipunin ako. So ito, 14 days ko itong iinumin para mawala na talaga yung infection ng tenga ko. Tapos yung pampatak ko is nandoon din. Tuloy pa rin yung aking pampatak. So sana maging okay na lahat. Kasi ang pinaka-mahirap talaga guys yung ano, yung tenga talaga natin kapag nagka-differensya na. Abingi ka na. Kaya itong isang ano ko, itong isang tenga ko, ito. Hindi na to masyadong nakakarinig lalo na kapag kayong mahina. Kasi kinukumpara, tinatakpan ko to dito at saka ito. Ito sobrang mahina siya. Nakakarinig pa naman pero hindi yung tulad dati ba. Sabi nila eh, gano'n na pag pwede pa daw, kasi di ba tinanong ko yung unang nung nagpa-check up ako, yung cellphone niya ma, na parang may tumatawag kay Milay ma. Tatanong ako doon sa doktora nung nagpa-check up ako meron akong video nun eh, nung nagpa-check up ako. Sabi niya, pwede naman daw mabalik kasi ang butas daw ng tenga ko is maliit lang naman daw yung sa eardrum ba. Maliit lang naman daw. So, akala ko nga malaki. So, maliit lang naman daw pala. Pero kahit na maliit, delikado pa rin. Tapos, sabi niya sa akin, pwede naman yan. Magiging okay pa naman. Babalik pa naman yan sa dati. Pero marami ka pang pwedeng gawin. So, syempre, pera eh. Dito pa sa Laguna. Sa Maynila. Napakamahal yung ano. Kung wala kang $200, ay $200. Kung wala kang 300,000, so hindi ka maoperahan or baka more than 300,000 pa. O diba? Sa ano lang yun. So, sa operation pa lang, tapos mga ano-ano pa, yung mga laboratory, kung ano-ano. Diba? So, siguro baka more than 300,000. Ano ba? Tulad yan, hindi ko masyadong naintindihan si mama. So, yung ganun,
yun nga, sobrang mahal. So, hindi talaga siya basta-basta. Kaya, hanggat maaari, no, sa mga, yun, lesson learned na to sa akin, sa nangyari sa tenga ko. Kaya ngayon, hindi na talaga ako nagsusunod sa ano ko, sa tenga ko. So, gumagamit pa rin naman ako ng cotton buds, pero dito lang sa taas. Pero sa ilalim, meron akong pangsundot na para siyang ano, parang malapad pa yung dulo. Pero control ko, hindi ko siya inaabot talaga sa ilalim. So dati kasi guys, ang ginagamit ko kasi dito, mas 16 years old lang yata ako nun. Ano yung posporo? Yun yung ginagamit ko sa amin sa probinsya. So sa sobrang kate, so hindi na kontento si Loray, tinusok ng tinusok, yun pala yung eardrum ko na pala yung ano, na sundot ko. Tapos, kailan ko lang nalaman na butas na pala yung tenga ko. Ito lang nung nandito na ako sa Laguna. Kasi dati, nung nasa Jinsan pa ako, ano to siya guys, sumakit talaga tong tenga kong to. Ewan ko ba bakit naisipan kong ganun. So wag niyo tong gayahin guys ha. Kasi sa probinsya, so syempre wala kaming kaalam-alam sa mga doktor na yan. Then, walang pera kasi sa bukid kami eh. So bago kami makakapunta sa lungsod, siguro ang pamasahe is nasa 200 noon. So hindi ko lang alam kung balikan ba yung 200 ba yun or ano, kasi nakalimutan ko na yung pamasahe. O tapos sa doktor pa. So ang naisip ko, so kasi ano na, parang ang sakit na talaga niya guys ba. Kasi ang naisip ko, alam mo yung tawas na powder guys, yun yung pinatak ko sa tenga ko. Pinaglagyan ko pa kay mamang kasi ang pangit talaga. Tapos alam niyo guys, nung pagkalagay ko, as in isang lagay lang, gumaling po yung tenga ko, nawala yung infection, as in totally wala. So natuwa ako, sabi ko ganun, ay salamat Diyos kasi ano, okay na kasi kumikirot yung ano. So, wala akong ibang maisip ba? So, sabi ko, baka ito gamot talaga tong tawas na to. Kasi ang tawas, pwede sa kilikili, nakakawala ng amoy ng kilikili. Mahirap talaga kapag may diferensya na yung katawan mo. Especially ito, kasi ito yung, hindi lang ito, buong katawan mo. Yun yung importante sa atin talaga guys, kasi ito yung lahat ng ano natin is gumagalaw. So, kung hanggat maaari, no, so sana is okay tayo lahat, ano, walang sakit, wala lahat, kasi ito lang yung puhunan natin, katawan lang natin. Labas ko siya kanina kasi ano, parang naiinip na yata siya doon sa kwarto. So, kanina kasi parang maaga ako nagising, mga 6:30 ata yun. Tapos, ano, parang napagod ako, parang gusto kong matulog. So, tumabi ako doon sa upuan kay Lolo Papa. Hindi man ako makatulog kasi ano, hindi naman mainit. So, lumipat ako doon sa kabila, hindi rin ako nakatulog. Tumayo na lang ako naglaba eh. So, hindi biro ang magkasakit ka. So, parang naramdaman ko naman sa ilong ko. So, hindi ako umiinom ng malamig ng aking video. So, salamat sa mga nanonood po ng aking mga video po, sa mga lahat nagsuporta po ng aking channel. So salamat po sa inyong lahat. Sana more subscribers pa po. Sana tuloy-tuloy po yung inyong pagsusupport po sa akin. So, God bless po sa ating lahat. And so, ano na pa lang yun, Thursday, and Merry Christmas! Ilang araw na lang, Christmas na. So sana enjoy lahat, mag-enjoy lahat. So ako lang yata hindi mag-enjoy kasi dito ako. Hindi 25, hindi ko makakasama yung yung pamilya ko. So dito ako sa trabaho ko. So Pasko at saka bagong taon dito ako. Para akong preso guys. Kasi nakikita niyo naman na ayun, pinakita ko diba si Lolo Papa. So hindi ako, pero gusto kong ko pa din na uuwi ako ng 25. Kasi hindi naman kasi parang halos na lang dito ako sa boss ko, hindi ako umaalis pag tuwing Pasko. Nung nakaraan naman nakakauwi naman ako, pero parang
gabi na ata yun, or 26 na ba yun, parang ganun ba. Tapos pagka 26 din, bumalik din ako ng ano, ang hirap ng ano. So parang ngayon ko na naisip ba na ano ba to parang sa tinagal-tagal, bakit isin ko yung sarili ko na magpasko, hindi ko kasama yung pamilya ko na ano naman. So yun so yun, editing ko 25 ng hapon or December naman pag bagong taon guys, hindi ako nakakaalis talaga ng ano. So January 1 na ako nakakaalis niyan. Tapos pag nakakaalis pa ako niyan, ano na, hapon tanghali na. Hindi ba ka guys, sa iba pagka nag-day off, maaga pa is umaalis. Ako hindi. Alas 11, alas 12, ganun oras yung alis ko. Tapos nakakatawa pa kasi gabi, balik din agad. O diba? Parang hindi ka talaga mag-i-enjoy. So, kung dati-dati hindi ko masyadong iniisip yung mga ganung bagay. So, ngayon ba, na parang yung tumanda na ako, parang naisip ko na yung ganun. Ba't ba ako nagtitiis, na pwede naman akong... Well, hindi ko sinasabi sa iba na hindi porket wala akong sariling pamilya, hindi ko na kailangan kumayod. Hindi naman sa ganun. Kumbaga ba, kung magtrabaho kasi, ano lang, kasi nasa sa akin naman yun na kung ano, kasi although nandoon yung pamilya ko, yung mama ko, lahat mga kapatid ko, pero hindi naman ako ano na yung humihingi sila sa akin, hindi naman. Kumbaga kusa ko ba, hindi naman sila yung bigyan mo nga ako ng pera man ng mga ganun. Hindi naman sila ganun. So parang nag-aantay lang sila. So kumbaga sa akin lang, kasi ang problema kasi sa akin guys, kaya hindi ako nagtatagal sa amin sa bahay, kasi unang-una yung kita mo, magtambay ka, wala kang hihintay na sahod, so sayang yun. Then mapapagod ka pa unang-una. Di ka nga, pag magtrabaho ka, pagod ka, pag magtambay ka, pagod ka rin, kasi wala kang iisip ka, wala kang matanggap na monthly. So ganun yung iniisip ko. Tapos kung may trabaho ka, at least mabibili mo yung gusto mo, makakabigay ka, makakatulong ka sa mga kapatid mo kung gusto mo, mga ganun ba. So yun, dati hindi ko iniisip yan, kasi iniisip ko gusto ko tumulong sa mga kapatid ko. Although hindi lahat ng mga kapatid ko natutulungan ko, pero kahit pa paano nakakatulong ako. So yun ba, so ngayon naisip ko ng ganun na siguro panahon na yata na magpahinga muna ako na kahit isang buwan lang kasi kumbaga deserve ko naman yun na magtambay muna ako ng isang buwan. Kasi for the longest time nga guys, never kong nagawa yan na magtambay ako sa amin ng ganun katagal. Pinakamataas sa akin is one week or 2 weeks, mga ganun. Yun nga yung umuwi ako sa amin last 2010 pa. So 2 weeks lang ako doon sa amin sa probinsya. Gusto ko nang bumalik dito kasi nang hinayang ako sa 2 linggo na wala akong sahod. Salamat po sa inyong lahat ulit, sa mga nagsuporta sa akin. Maraming thank you. Yun lang po, is God bless po. Happy Thursday po sa ating lahat. Bye! God bless!